And hello guys! Welcome back dito sa ating YouTube channel. Panibagong araw at panibagong reaction video ang ating pag-uusapan ngayon. At ito ay patungkol sa nangyayari dyan sa ating politika or nangyayari dito sa politika ng bansang Pilipinas, no? So talaga namang napakagulo. Akala ko talaga dati is ito na yung kaginhawaan natin dahil yung unit team talaga naman, no, akala ko talaga yun yung magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. So yun pala is ano nang nangyayari ngayon, talagang nag-aaway-away na tong mga unit team. Nako, Diyos ko. So ayan, bibigyan natin ng reaction itong in-upload ni Boss Balita TV, no? So sa mga di pa nakapag-subscribe kay Boss Balita TV, ayan, paki-subscribe ang kaniyang channel para sa karagdagang impormasyon na makukuha natin sa mundo ng politika. So ito, at bibigyan natin ng reaction yung may pamagat na impeach Stridor. Grabe, PBBM pinaaresto na. So sino kayang pinapaaresto? Tanggal na, pinababa na sa pwesto, pinalayas ng Senado. So feeling ko may clue na ako dito kung sino to eh. Yun yung senador na kontra ng kontra sa ginawa ng ating presidente. Pero sabi naman niya is okay lang naman siya sa ginawa ng ating presidente, pero talagang nakukulangan siya dito. Ewan ko na lang, basta panoorin na lang natin tong video na to kasi makikita nyo mamaya kung yung mga comment niya doon. So wag muna nating pangalanan kasi makikita naman natin mamaya. Okay? So eto na guys, bibigyan natin ng reaction ito. And ayan, kung gusto mo ng ganitong klaseng reaction video, huwag kalimutan mag-like, share, comment sa ating video. And of course, mag-subscribe na rin dito sa ating channel para updated kayo sa ating mga reaction video. So ito na, i-play na natin to kasi excited din ako kung sino ba tong senador na ipa-impeach. Kung wala namang silbi sa Senado, ipa-impeach na natin. Ano pang sa pailangayan, di ba? So ito na. Let's play. Mismong si Pangulong Marcos nagulat nang biglang may kumampi sa Chinang senador gustong ipaalipin ng Pilipinas. Kung yung mga taong gustong kumampi sa China, dapat lilipat na kayo ng China, wag na kayo dito sa Pilipinas. Base sa balitang kumakalat, nakahanap ng China ng katapat. Meron na ditong susuntok sa Pilipinas. Matapos sila ditong mag-angas-angas, malasigang dito manununtok pa sa Pilipinas. Ayon kay Renato De Castro, war analyst, halimbawa, Matapang lang mga yan kasi alam nila na madali lang tayong bulihin. Diba? Yun yung China eh. Yun yung mga ginagawa ng China, yung mga kalapit na bansa nila. So alam nila, pag alam nila talagang ito, madali lang itong bulihin, kaya easy lang sa kanila. tawa daw ito ni BBM sa mga siga na nagbabalak na manuntok ditong mga Chinese. Kaya ginawa ni BBM, tumawag siya dito ng dalawang masiga, dalawang susuntok daw dito sa mga Chinese. Kumbaga, Ayun. So nagtawag ng ating Pangulo ng mga siga. So sino ba yung mga siga dito? Meron natin yung pangtapat sa mga siga na Chinese na yan. Ito yung US at saka Japan. So ito na. in-approach ho tayo ng siga, pinitsarahan ho tayo ng siga, sabi ng siga, susuntukin ka namin, bigla mo dumating yung dalawang pulis ho. So dumating yung dalawang pulis, pwede pa rin ho kayo suntukin ho nung siga, pero dapat niya i-take into account ng siga, paano magre-react ho yung dalawang pulis. Tayo ho ang tatapat ho, kung sino man ho ang nananakot sa ating karagatan at sino ho gumagamit ng dahas. Pero etong si Senator Robin Padilla, sinabing masyadong matapang ata sa West Philippine CCP-BBM. Mas pinili pa niyang magpatulong sa Amerika at Europa. Kung pwede naman daw humingi ng tulong sa mga kapitbahay natin si PBBM. Kapitbahay nating bansa, sino ba yung mga tutulong sa atin? Unang-una yung Singapore, ayaw nilang kumampi. 'Di ba? Neutral lang yung sinabi ng Singapore, so wala siyang pinapanigan. So pag naman Korea, so hindi natin alam kung full support ba yung Korea para sa atin diyan. At saka itong Japan siguro yung susupport sa atin dito. Parang sinabi niya na rin gustong lumapit pa tayo sa China.
Masyado akong natatapangan sa presidente natin, sa mga desisyon niya. Masyado siyang natatapangan sa mga desisyon ng presidente. So dapat pala hindi maging matapang yung presidente natin, dapat pala kawawa lang. Ano ba to si Robin? Minsan talaga hindi natin alam. Pero syempre, desisyon niya yan. Ang hirap intindihin nitong si Idol Robin talaga pag nagsalita, talagang ewan ko. Kung sa tingin niya, yun ang maganda para sa bansa, bakit ko naman siya kukontrahin? Ayun naman pala. Sana hindi ka nasatsat ng satsat dyan, Sir Robin. Sana pinaubaya mo na lang sa presidente, di ba? So, anong gusto mo? Papanig tayo sa China. Yun yung point mo dito. At gusto mo na lang na ibigay natin yung ibang teritoryo natin kasi yun, gusto mo sa China. Ba kami ng pero kasi sa akin, nag-iimbita na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar na sana inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman tayong humingi ng saklolo doon sa ASEAN kasi yun ang malapit sa atin. Pero ang desisyon ng ating wala tayong dyan, wala tayong mapapalang tulong dyan sa ASEAN, di ba? So alam mo yan. Kaya nga lumapit yung presidente natin doon sa Europa at saka sa Amerika kasi sure bull siya doon, natutulungan siya. Pangulo ay humingi siya ng tulong doon sa nasa Europa, nandoon sa Amerika at yung Japan, desisyon niya yun. Siya ang arkitekto ng foreign policy natin, so okay. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, sana hindi na umabot doon. Kasi nakarating na tayo sa sinabi ni Pangulong Biden. So mabigat yun. Mga kababayan, yung Mutual Defense Treaty, pag binasa nyo yan, mabigat yan. Ibig sabihin, gera na. Aba, handa ba tayo doon? Kayo ang tanungin ko, handa ba kayo na tayo umabot sa state of war? Aba, mag-isip-isip tayo mga kababayan. Sa akin po, masyadong lumaki. Masyadong lumaki yung problema. Masyadong lumaki. Masyadong ang dami ng nadamay. Ang sabi ng... Isa lang naman yung punot dulo dyan. Nung kapanahonan sana ni Duterte, inayos niya yung mga nangyayari dyan, di ba, sa West Philippine Sea. Dati pa naman yan Panahon pa yan ni Gloria na may mga inaangkin talagang pwesto dyan. So, kung ginawa ni Duterte is hindi talaga niya binibaby yung China noon, hindi siya gumawa ng kanilang agreement or yung tinawag nilang gentleman agreement. So, yun kasi yung masyadong nagpalala dyan. Di ba? China, hindi sila nagigimbal sa meeting na yan at sa patrol na yan. So, hindi tayo na escalation ang nangyayari. Labag man ako. Labag man ang kalooban ko sa ginagawa ni Presidente. Naiintindihan natin kung ano yung pinagtatalunan dyan sa West Philippine Sea. Kaya ang linaw po na nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong klaseng escalation. Ayun, hindi nagkaroon ng ganong klaseng escalation kasi nga mas pinapaboran ni Duterte ang China noon. 'Di ba? So, yun may tinatawag nga silang agreement, gentleman agreement And yun yung mas nagpalala kasi iniba na ngayon ni Marcos. So, yun yung point. Pero buwelta kay Padilla ni Ray Powell, wag siyang masyadong nagtitiwala sa China. Mas agresibo sa West Philippine Sea ang mga yan. Ayon kay Powell, ayaw nga nilang may kinakausap si BBM na ibang bansa. Tapos gusto mo sa China, sabi kay Padilla ni Ray Powell. China's clearly sending a message that, and it may be that in the wake of the other things that have been happening, making the point that it believes in its 9-dash line claim. Had wondered if it was part of a normal rotation, but it's an unusually heavy rotation. If indeed the China decides that this hydrographic survey is a threat to their sovereign claims,
within the 9-dash line, then they could and have in the past shown the capacity to get pretty aggressive with these things. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa. Itong si Robin guys, no, isa pa naman ito sa number 1 senador ng bayan. So bakit parang ang nangyari is kinukontra niya itong mga plano ng ating Pangulo? Di ba dapat suportahan natin ang mga plano niya kasi talaga namang ito ay para sa ating bansa. So pag ano kasi yan, pinapabura natin yung mga Chinese na yan, hindi yan titigil kakapang angkin ng teritoryo dyan sa ating karagatan. Di ba? So yung ginawa ng ating Pangulo ngayon is talagang pinag-iisipan yan. May mga advisor dyan na tumutulong sa kanya na ito yung gagawin mo. Ito yung makakabuti sa ating bansa. Di ba? So, kung sino man yung tulad ng sinabi ni Ruben na siya yung siya yung pinakamataas na arkitekto dito sa ating bansa, respetuhin natin kung ano man yung desisyon ng ating presidente. Yun yung pinaka point diyan. So, ikaw senador ka lang, so gumawa ka na lang diyan ng batas para sa ating bansa. So wag mo nang pakialaman yung mga desisyon ng ating presidente kasi hindi naman basta-basta gagawa ng desisyon yung presidente na ikakapahamak ng kaniyang mga kababayan ng ating bansa, di ba? So pinaka the best diyan is i-support na lang natin at sana ay magiging maayos na yung kalagayan diyan sa West Philippine Sea at matigil na yung panghaharas kasi yun yung yun yung pinaka worst diyan talaga sa nangyayari. Kawawa yung mga Philippine Coast Guard natin at yung mga kababayan nating nagbabantay diyan. So, yun sana yung yun dapat yung i-priority natin diyan. And ayan, i-support natin yung Pangulo natin para naman ito sa atin lahat. And yun lang po guys, sana'y may natutunan kayo. Kayo guys, kung kayo yung tatanungin dito tungkol sa usaping to, tungkol kay Sir Ruben Padilla. So, ano yung maiko-comment nyo dyan sa comment section? Diba? So, kakaiba din ito si Sir Ruben Padilla eh. So, ayan talaga, hindi naman talaga mawawala yung mga opposition, diba? So, tulad nga dati yung pamalakad ni Duterte. So, may mga opposition pa rin. And talagang hindi mawawala yan sa politika. Pero sana naman minsan isipin din natin kung ano yung mas ikakabuti para sa ating bayan. So yun lang po.